tagayong siya ay sobrang bata pa upang makipagkumpetensya sa trono. Bukod pa roon, siya lamang ang ikapitong prinsipe, kaya ang pagkakaibigan sa kanya ay hindi magiging may kapakinabangan sa politika. Sa ganitong sitwasyon, may isang bagay na sasabihin ng unang opisyal, ang bata ay maaaring pumatay sa isang kastilyo noong araw na siya ay isinilang, at hindi ko iisipin na kailangan niya ng isa pang dahilan upang manatiling magkaibigan kami. Bumalik tayo kay Lloyd, siya nga ay isang reinkarnasyon, bagaman sa kanyang nakaraang buhay ay isa lamang siyang karaniwang mangkukulam. Hindi niya alam kung bakit niya naaalala ang kanyang nakaraang buhay, kung bakit siya isinilang na prinsipe dito, o sino ang matalinong ideya na ito na magsuot siya ng kasuotang ito. Ang alam niya lamang ay dahil may kalayaan siyang gawin ito, mabubuhay siya sa parehong paraan na kung paano siya namuhay sa kanyang nakaraang buhay at gagugol ito sa pagsasaliksik ng lahat ng uri ng kahangahangang salamangka. Siya ay napahanga sa malawak na koleksyon ng aklat sa kastilyo at iniisip na ito ay mas mahusay pa kaysa sa kanyang na-access sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, bago niya magawang buksan ng isang aklat at simulan ng pagbasa, ito ay nabasag ng isang katulong. Sa labas, kailangan ngayon ni Lloyd na dumaan sa pagsasanay sa espada kasama si Silpha, at walang habas niyang ipinapakita ang pagiging malupit laban sa batang 8 taong gulang, ngunit patuloy pa rin siyang tumatayo sa kanyang pwesto. Hindi nakikita ni Lloyd ang dahilan kung bakit niya kailangang dumaan sa lahat ng pagsasanay na ito dahil masyado na siyang malayo sa pagkakataon na maging prinsipe, ngunit sinasabi ni Silpha na mayroon pang ibang bagay sa buhay kaysa sa pagpapahigpit ng kapangyarihan sa pamilya. Tanging angkop lamang na dahil siya ay isang kasapi ng pamilyang royal, siya ay dapat na edukadong sa lahat ng uri ng paksa. Siya ay pinagkatiwalaan sa kanyang edukasyon 3 taon na ang nakakaraan, kaya't seryoso niyang sasamantalahin ang kanyang trabaho at tiyakin na siya ay matututo. Hindi gusto ni Lloyd kung gaano katiyak na masipag si Silpha, ngunit alam niyang hindi siya papayagang mag-skip sa pagsasanay hanggang sa ipakita niya sa kanya ang ilang pagpapabuti. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kayang-kaya na ni Lloyd ang pagtugma sa mga galaw ni Silpha. Impressed si Silpha sa dami ng pagpapabuti na ipinapakita niya dahil nakikita niya na mas naging mahusay na siya, ngunit iniisip ni Lloyd sa kanyang sarili na sa katunayan, gumagamit siya ng isang bagay na tinatawag na uri ng kontrol na mahika upang eksakto na kopyahin ang mga galaw niya. Sa ibang salita, nagdudulot siya ng pandaraya sa kanyang pagsusulit sa espada. Gayunpaman, kahit nakopyahin niya ang mga galaw ni Silpha, siya pa rin lamang ay may katawan ng isang 8 taong gulang, kaya't mas malakas, mas matangkad, at mas malayo ang abot niya kaysa sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang paraan upang mapunuan ang mga pagkakaiba dahil sila ay naglagay sa kanya sa isang malaking kahinaan, kaya't dumating siya sa isang kahangahangang solusyon, magdaraya siya pa ng higit pa. Gayunpaman, siya pa rin ay isang napakahusay na mandirigmang may espada, kaya't siya ay nakapaghadlang sa kanyang suntok sa kabila ng lahat. Hinaharap niya siya tungkol sa pandaraya na ginawa niya, at natatakot si Lloyd na nahuli siya. Iniisip niya na marahil ay ginawa niya ito upang punan ng pagkakaiba sa abilidad sa pagitan ng kanilang dalawa, at totoo nga, siya ay medyo na-impress dito. Ibig sabihin, marahil ay gumamit siya ng 2 spell sa isa, at kahit na ang mga mages sa palasyo ay nahihirapang gawin iyon, kaya't ito ay isang tunay na advanced skill. Sa bandang huli ng gabi, oras na para kay Lloyd na maligo, ngunit sa kasamaang palad, o kung papaano mo ito itinuturing, depende sa iyong pananaw, siya'y pinilit na maligo habang nakaupo sa kandanggan ni Silpha sa banyo ng mga katulong. Natagpuan niya ang buong sitwasyon na lubhang nakakahiya, ngunit tumatanggi si Silpha na payagan siyang umalis at maligo mag-isa dahil sa huli niyang ginawa iyon, hindi pa siya nagpaligo at naglaan ng lahat ng kanyang oras sa pagbabasa sa halip. Gusto lang ni Lloyd magbasa ng ilang mga aklat, ngunit sa halip, siya ay napaligiran ng napakaraming mga katulong na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isa sa mga iba pang katulong ang nagbabala sa kanya na kung hindi siya magpakabait, malilipol siya ng demonyo ng Forbidden Library. Hindi pa naririnig ni Lloyd ang tungkol sa Forbidden Library o sa demonyo dito, kaya't isinalaysay ng mga babae ang buong kwento. Noong mga nakaraang panahon, ang kaharian ng Ceylon ay halos lubusang winasak. Gayunpaman, matapos ang mga sakripisyo ng maraming mangkukulam, nagtagumpay silang isara ang demonyo sa loob ng isang aklat. Ang pangalan ng demonyong ito ay Gore, at siya ay sinasabing nakakandado sa loob ng pinakamalayong silid aklat sa kastilyo. Hindi naniniwala si Silpha na totoo ang kwento, at tinitiyak niyang hindi dapat matakot si Lloyd sa isang bagay na katulad nun. Gayunpaman, ang mga personal na laban ni Lloyd ay lumalaban sa kanyang sariling mga demonyo matapos na siya ay mapalibutan ng napakaraming mga babae sa paliguan, kaya't hindi niya kayang harapin ang kanilang mga mata.
Nakakalusot si Lloyd habang sila'y nag-aaway kung sino ang mananatili sa kanya, at ngayon na alam niyang mayroong ipinagbabawal na aklatan, hindi na niya maaaring hindi ito saliksikin. Sa gabing iyon, si Lloyd ay dumadaan sa mga pasilyo ng kastilyo hanggang sa kanyang matagpuan ang daanan na dapat patungo sa Forbidden Library. Pagkatapos, sinisikap niyang maglunsad ng isang air spell sa kanyang sarili upang itago ang kanyang pagkakaroon. Ito ay nagbabago ng densidad ng hangin sa paligid niya at nagiging sanhi ng pag-reflect ng liwanag sa paligid niya, na nagpapakita sa kanya ng halos hindi nakikita. Ang isa sa mga bantay ay halos inaantok na, ngunit sinasabi ng isa pang bantay na manatili siyang gising dahil sila'y dapat magbantay sa mahika na maaaring magdulot ng pinsala sa kaharian kung ito ay mapapasa kamay ng maling tao, pati na rin ng isang nakakandado na demonyo. Sa kabila ng lahat, si Lloyd ay naglalakad sa kanilang tabi habang sila'y nag-uusap kung gaano sila kahusay sa kanilang tungkulin bilang bantay. Mayroon pa ring pangalawang layer ng proteksyon na inilagay upang pigilan ang mga tao na makapasok sa aklatan, at ito ay isang selyo na binato ng 10 makapangyarihang mangkukulam gamit ang kanilang pinakamalakas na mahika sa pagpapatigil, kaya't wala dapat na paraan para sa sinuman na makapasok sa loob. Ngunit, hindi naman gaanong kahirap para sa kanya na makapasok dito, kaya't inaakala ko ang mga mangkukulam ay tatanggalin din. Pagkatapos na makapasok si Lloyd sa aklatan, siya'y namangha na sa kabila ng kanyang pagtira dito sa buong buhay niya, hindi niya kailanman nakita ang lugar na ito. Sinimulan niyang tingnan ang lahat ng mga kakaibang aklat na available, ngunit pinapaalala niya sa kanyang sarili na kailangan niyang palitan ang selyo upang hindi mawalan ng trabaho ang mga tao dahil sa kanya. Biglang nakita niya isang aklat na lumilipad mula sa isang tambak, at lumabas ang demonyong Sigor. Impressed siya na sa isang batang tulad niya ay nagawa niyang sirain ang selyo sa pinto ng aklatan, kaya't sinikap niyang kumbinsihin si Lloyd na buksan din siya. Gayunpaman, kahit hindi niya gawin ito, malamang na ang selyo kay Grimoire ay magigiba na lamang sa kanyang sarili dahil ito'y nagdegrade sa paglipas ng panahon. Sinubukan ni Grimoire na panghikayatin si Lloyd gamit ang ilang gold nuggets, ngunit hindi nadadala si Lloyd sa kanyang mga salita. Ang ginto na ito ay gawa mula sa mahika ng paglikha, at higit pa roon, mababa pa ang kalidad ng ginawa ni Grimoire sa materyal na ito. Sinabi rin niya kay Grimoire na kanyang ibabalik ang selyong iyon kapag tapos na siya rito. May maraming aklatang kaharian na maaari niyang basahin, kaya't hindi niya pwedeng hayaan na tulad ni Grimoire ay maaaring sirain ito lahat. Sinusubukan ni Grimo na kumbinsihin siya sa pangako na hindi niya sisirain ang kaharian, ngunit hindi nadadala si Lloyd dito. Bilang huling hakbang, sinabi niya na tuturuan niya si Lloyd ng ilang ancient magic kung pakakawalan niya siya, at agad na handa si Lloyd na isuko ang buong kaharian kung ito'y magpapahintulot sa kanya na matuto ng higit pang mahika. Tinanong niya kung talagang ituturo ni Grimo sa kanya ang ilang ancient magic, at na-realize ni Grimoire na nahuhulog na ang bata sa kanyang bitag, kaya't sinabi niya sa kanya na tiyak na gagawin niya iyon. Ito ay nagdulot ng ilang masakit na alaala mula sa nakaraan ni Lloyd kung saan siya'y itinapon dahil sa kanyang kakulangan sa mahika, ngunit nagbago ito simula nang magkaroon siya ng katawan ng isang miyembro ng royal family, mag-aalok na hayaan siyang matulog sa kanilang mga higaan mamaya kung gusto niya. Nilikha niya ang isang mahiwagang susi at ginamit ito upang sirain ang aklat na kumakalaban kay Grimoire, at pagkatapos na siya ay malaya, hindi siya makapaniwala na si Lloyd ay totoong nasa Syra ang selyo ng ganun-ganun lang. Si Lloyd ay nananatiling excited na makakuha ng kanyang leksyon sa ancient magic mula kay Grimoire, kaya't humiling siya na simulan ang leksyon. Tumingin si Grimoire sa kanya at nagsimulang ipakita ang isang bola ng lila na apoy sa kanya, tinatawag itong Lesson 1. Sinasabi niya na tiyak na patay na si Lloyd dahil dito, kaya't siya'y nagsisimulang umalis at magwasak ng mundo o kung anuman. Ngunit pagkatapos, si Lloyd ay lumitaw mula sa usok na ganap na walang pinsala. Hindi makapaniwala si Grimo na buhay pa rin si Lloyd matapos ang direktang tama ng kanyang mahika, at pinupuri ni Lloyd ito sa pagiging kakaiba. Gusto niyang makita pa ang iba pa, at hindi makatanggap si Grimo na nabuhay si Lloyd, kaya't nagsimulang magpaputok ng mas maraming mga spell sa kanya. Gayunpaman, wala man lang ang nakakapagbunggo sa barikada sa paligid ni Lloyd, kaya't nalilito si Grimo kung paano ganon kalakas ang kanyang barikada. Nakatutok si Lloyd sa pagkamangha habang sinasaliksik ang mahiwagang spell, ngunit kahit na alam niyang maaaring pumatay sa kanya ito, gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam na tanggapin ang atake gamit ang kanyang katawan. Binuksan ni Lloyd ang isang butas sa barikada at kumuha ng bahagya ng lila na apoy, na nagulat si Grimo. Ito ay sumusunog sa kanyang daliri ng labis, ngunit tila na-enjoy pa rin niya ito. At sinabi niya kay Grimo na ipakita sa kanya ang iba pang bagay, at hindi nais matalo sa isang bata,
kaya't inilabas ni Grimo ang kanyang trampolino at pinalaki ang kanyang pangalawang spell upang makagawa siya ng doble na mahika. At bagaman ito ay siguradong pumatay sa sinuman na hindi pangunahing karakter, si Grimo ay mas nakatatanggap ng mas masamang laban kaysa kay Judo. Nang makita ni Grimo na si Lloyd ay nang walang kahirap-hirap na nakansela ang kanyang pinakamalakas na spell, nakuha niya ang mensahe na hindi niya kayang harapin ang bata sa isang laban, kaya't sinubukang makatakas mula sa kanya ng mabilis hanggat maaari. Gayunman, nang siya ay malapit nang umalis, siya'y nasagi sa barikada na inilagay ni Lloyd sa paligid nila ng maaga. Ang kastilyo ay nasa itaas mismo ng aklatan, kaya't ayaw niyang malaman nila na narito siya sa ibaba. Nagtanong si Grimo kung akala ba ni Lloyd ay susubukan niyang tumakas, ngunit hindi iyon ang dahilan. Ngunit noong si Grimo ay malapit nang subukang gumawa ng isa pang mahikang spell, pinigilan siya ni Lloyd at sinabi na sapat na niya ang nakita mula dito. Ngayon, gusto niyang makita kung anong uri ng depensibong mahika ang magagamit ni Grimo, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang sariling mga atake na mga spell. Maaari nating sabihin na hindi gaanong magugustuhan ni Grimo ito, at matapos ang pag-atake, nakikita natin siya na nakahiga sa sahig bilang isang talunang demon. Lumapit si Lloyd sa kanya at nagtanong kung bakit hindi niya ginamit ang isang barikada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit wala nang magagawa si Grimo na makakapagligtas sa kanya mula sa atake na iyon. Pagkatapos, gumamit si Lloyd ng mahika upang ibalik ang kwarto sa normal, at lubos nang natalo si Grimo mula sa kanyang karanasan kay Lloyd. Sinasabi niya kay Lloyd na siya ay isang kahanga-hangang mahiko, ngunit sa palagay ni Lloyd, siya ang tunay na kahanga-hanga dahil sa natuklasan niyang ang mga demon ay hindi maaaring patayin ng mahika. Bagaman masakit pa rin ngunit interesado si Lloyd na malaman kung gaano katibay ang kayang pagtiisan ni Grimo dahil sa sabi-sabi immune ito sa pinsala ng mahika. Ngunit ayaw ni Grimo na pumayag doon, kaya nangakong magiging tapat siya kay Lloyd sa kondisyon na hindi siya isa sa ilalim sa pang-aabuso. Sinasabi niya kay Grimo na mag-transform upang hindi siya takutin ng mga tao sa paraang tingnan niya, kaya naging isang chibi na itsura ng kambing si Grimo at plano niyang pabanguhin ito upang magkaroon siya ng kontrol sa katawan nito. Gayunpaman, nang subukan ni Grimo na gawin iyon, natagpuan niya ang sarili na nakatitig sa walang hanggang kalaliman ng mana reserves ni Lloyd. Ito ay nagpapaliwanag sa kanya na walang magiging epekto ang anumang kanyang gagawin laban sa batang ito, kaya't mas mainam na maging masunurin siya at huwag magdulot ng gulo. Sa lahat ng iyon, si Lloyd ay patungo na upang tamasahin ang pagbabasa sa Forbidden Library kung gaano man niya nais. Ito na ang wakas ng unang episode.